Nang makita na nila ang anak ni Marlin, ang mga bida ay nagbalik sa mapayapang dagat ngunit si Dory ay naalala muli ang kanyang mga magulang. Sa tulong ngayon ng kinikilala niyang bagong pamilya, hinanap nila ang pinanggalingan ni Dory sa Jewel of Morro Bay, California. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Finding Dory. Nagsimula ang pelikula sa isang batang isda na si Dory, at sinasabi niya sa mga magulang na meron siyang short-term memory loss at pinuri siya ng mga magulang dahil naalala niya ito. Pagkatapos ay naglaro sila ng tago-taguan pero pumunta si Dory sa direksyon ng mga naglalarong mga isda. Pinigilan agad siya ng mga magulang at pinagsabihan na huwag pupunta sa may undertow. Ilang taon na ang lumipas, ang tatlo ay lumalangoy papunta sa eskwelahan ni Nemo habang ikinikwento ng tatay na si Marlin, ang past adventures niya sa anak. Sumunod ay binati sila ng teacher na isang stingray, at nag-usap ang dalawa na gustong magboluntaryo ni Dory bilang teaching assistant ng buong klase. Nakikinig ng maayos ang mga bata habang ipinapaliwanag ng mga guro ang gagawin nilang activity ng araw na yun at iyon ay obserbahin ang stingray migration. Nangyayari ito dahil bumabalik daw ulit sila sa pinanggalingan nilang lugar at sumagot isa-isa ang mga bata kung saan sila mga nakatira. Tinanong ng isang bata kung saan daw lugar lumaki si Dory pero hindi niya ito maalala. Sinubukan niya itong ipaliwanag sa lahat pero sinabi ng teacher na oras na para puntahan ang lugar ng migration. Lumangoy ang lahat kasama ang buong klase at dinaanan ang magandang tanawin ng dagat. Pagkarating nila doon, ipinaliwanag ng teacher na habang nanonood sila ng mga stingray, dapat silang mag-ingat daw sa undertow. Bigla namang may naalala muli si Dory tungkol sa kanyang nakaraan. Dumating sa tamang oras ang inaabangan nilang mga stingray at namangha ang mga bata sa animoy parang lumilipad na mga isda sa dagat na bumubuo ng isang linya. Napansin ni Dory ang mga halaman na tinatawag na undertow, sabay biglang natangay siya ng isa sa mga isda at nawala ng malay. Pagkagising niya, naalala niya rin ang lugar na tinatawag na Jewel of Morro Bay, California. Sinusubukang isipin muli ni Dory ang lugar at pagkabanggit nito ni Nemo, ay siyang pagbabalik ulit ng memorya niya tungkol sa naiwan na mga magulang. Nagmakaawa si Dory sa kanila dahil ang alam niya ngayon ay nami-miss talaga niya sila. Mabait si Marlin, kaya pumayag siyang kausapin ang kaibigan para ipunta sila sa California. Isang masayahing pagong ang sobrang bilis na lumalangoy sa dagat at kasama rin ang buong grupo. Samantala, kinikwento naman ni Dory na pupunta sila sa California para hanapin ang kanyang magulang. Tinanong ng mga bata kung makikilala niya pa ang mga iyon at positibong sumagot siya na mararamdaman niya agad yun dahil pamilya sila. Dumating din sila sa tamang lugar na kung saan nagpaalam sila sa mga naglalakbay na mga pagong. Habang namamasyal si Dory, may narinig naman siyang isang boses na ang pangalan ay Sigourney Weaver, kaya sinundan niya ang boses na yun para magtanong. Nakita niya rin ang mag-ama at masaya niyang sinabi na natagpuan na daw nito ang makapagsasabi kung nasaan na sila. Pero nahuli si Dory ng isang tao na nasa bangka, at sila ang mga eco-warriors ng lugar na nagre-rehabilitate ng mga isda sa dagat. Nagpanik sila Marlin kung ano ang gagawin pero inilagay na ang kaibigan sa isang container, sabay umalis na din ang mga tao. Napadpad pala sila sa Marine Life Institute, na kung saan inilagay na ngayon si Dory sa isang aquarium at di malaman ang gagawin. Humingi siya ng tulong sa isang isda pero umatsying lang ito kaya natakot siya. Hinuli ulit siya ng mga tao sabay nilagyan ng isang tag sa kanyang palikpik, at nung pagkaalis ng mga ito, pumukaw ang poster na nasa likod sabay nagpalit anyo ito ng isang octopus. Pumunta ito sa may gilid ng kusina at nagbago ng anyo ng katulad sa pader, sumunod ay kinausap nito si Dory. Nagpakilala siya bilang si Hank, at tinakot siya na ang tag na yan ay nagsasabi na masyadong malubha ang sakit niya para sa institute. Dagdag din niya na ang tawag dyan ay transport tag kung saan dadalhin siya sa mas malaking aquarium sa may Cleveland. Nagpanik ang bida dahil kailangan niya daw mahanap muna ang mga magulang niya sa Jewel of Morro Bay, California. Kinumpirma ng octopus na nandito na siya ngayon sa sinasabi niyang lugar at tinanong kung saan bang exhibit ba sila nakatira. Nag-alok ng tulong sa kanya si Hank kung papayag siyang ibibigay nito ang tag na nakakabit kay Dory. Pero nakalimutan agad ng isda na meron pala siya noon na ipinagtaka ng octopus. Ipinaliwanag niya na meron siyang sakit ng short memory loss pero walang pakialam dun si Hank, ang gusto lang niya talaga ay magpunta ng Cleveland para hindi siya ibalik sa dagat ulit. Dinagdag din niya na meron siyang masasamang alaala sa lugar na yun at gusto lang niya ang mamuhay sa loob ng isang aquarium habang buhay.
Kaya kinuha niya ang isda gamit ang container at parehas silang maghahanap ng mapa. Samantala, tinanong ni Marlin ang mga lokal na sea lions kung isa bang restaurant ang gusali na yun. Sumagot ang isa na iyan ay ospital ng mga isda, kung saan ang lahat ng mga hayop sa dagat ay ni-rescue, rehabilitated, and released. Pagkatapos nilang gamutin ang kaibigan mo ay siguradong ibabalik agad siya dito sa tubig. Pero gusto pa rin ni Nemo na pumunta sa loob ng gusali, kaya tumulong ang mga sea lions at tinawag ang kaibigan nilang ibon. Sa loob ng basement, habang nagtatago si Hank sa gilid ng hagdan, sinabi ni Dory na pupunta daw siya sa balde na may nakasulat na Destiny dahil baka dalhin daw siya nito sa kanyang mga magulang. Nagalit si Hank pero itinuloy pa rin ng isda ang paghulog kaya walang nagawa ang octopus kundi ang sundan ng tao na nagdala sa kanya. Sumunod ay inihagis ang bida sa iba pang aquarium na kung saan marami siyang turista na nakita sa labas ng salamin. Isang tour guide ang nagpapaliwanag sa mga tao na ang Destiny ay pangalan ng isang balyena na nakatira sa kanilang malaking aquarium. Sabay lumabas din ang dambuhalang isda at muntikan pang mabunggo si Dory nito. Pagkatapos ay kinausap siya ng bida tungkol sa nawawala niyang pamilya, kasunod ng malakas na pagbunggo ni Destiny sa may pader. Sinabi niya na medyo malabo na daw ang kanyang paningin at nagsalita din siya ng whale language. Ganon din ang ginawa ng bida at dahil dito, nakilala siya ni Destiny bilang dating kaibigan niya sa institute. Nag-uusap daw sila dati gamit ang mga tubo at binanggit din na taga-open ocean exhibit si Dory. Gusto niyang magpasama doon para puntahan ng mga magulang pero hindi daw pwede, kasi mahirap para sa balyena ang maglakbay sa paligid dito. Dinistorbo ang kanilang pag-uusap na isa ring isda na si Bailey, sabay sinabi rin ang tungkol sa echolocation nito, kaya sumasakit ang kanyang ulo. Dinagdag din na ang echolocation ay gumagamit ng tunog para tulungan siyang hanapin ang bagay kahit nasa malayong lugar ito. Nagpakita din bigla si Hank at hinihingi na ang tag ni Dory. Pero bago niya gawin yun, gusto na muna niya daw magpunta sa open ocean exhibit. Madali lang yun sabi ni Destiny, basta sundan lang daw nito ang maraming direksyon na sinabi niya sa may tubo. Nagpanik ang bida dahil hindi niya daw matatandaan lahat ng yun, pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na laging may ibang paraan. Sumunod ay itinuro ni Destiny ang pinakamataas na gusali kung saan naroroon yung open ocean exhibit, at naisip ni Dory na gumamit ng baby carriage ng mga tao. Sila Marlin naman ay ipinakilala sa isang ibon na si Becky, at ang kailangan niya lang daw gawin ay i-imprint ang mukha niya sa mata ng ibon. Nag-aalangan na ginawa yon ni Marlin at tinitigan siya ni Becky hanggang sa tuluyang malinaw na nakita siya nito. Pagkatapos ay hiningi nila ang balde ni Gerald, gamit ito ay dinala na ngayon ang mag-ama para lumipad papuntang quarantine area. Ang madiskarteng si Hank ay nakakuha ng baby carriage at sinusubukan nilang hanapin kung nasaan yung nasabing gusali. Pagkatapos ay aksidenteng gumulong ang carriage nila sa loob ng kid zone at napunta sila sa may tubig sa sentro nito. Isang slug ang nagsabi na magtago na siya, pero hinahanap niya daw ang kaibigan niyang octopus. Nang biglang may nagpakitang kamay at kinuha itong slug kasabay ng muntika nang makuha din ang bida. Mga bata na naglalaro sa tubig ang walang tigil na kinukuha ang mga isda, habang patuloy sa pag-ilag itong si Dory. Kinuha ang starfish, ganun din sa isa pang slug, at buti na lang ay napansin ng bida ang coral na may 7 kamay, kaya nagmadali siya agad na pumunta doon. Nagtatago pala si Hank sa likod nun, sabay sa paglangoy nito papalayo. Matindi ang takot nito sa mga bata kaya humingi ng paumanhin ang bida dahil kasalanan niya daw ito. Naalala niya muli ang sinabi sa kanya ng mga magulang, kapag dumating ang problema ay kumanta lang daw siya ng Just Keep Swimming, Just Keep Swimming. Ito ang nagbigay ng lakas loob kay Dory at sinabi kay Hank na hindi dapat sila sumuko. Hinila niya ang kaibigan habang iniiwasan ang mga kamay ng mga bata, at nung papunta na sila sa isang lagusan, sinusubukan silang pigilan ng mga bulate papuntang Poker's Cove. Maraming kamay na naman ang nagpakita at pinipindot ang mga isda, ganun din ang ginawa kay Hank na naglabas na ngayon ng madumi na tinta. Natakot ang lahat ng mga bata at nagsialisan ang mga ito. Pagkaangat nila ng tubig, nakita ni Dory ang monitor ng echolocation, the most powerful pair of glasses. Pero sinabi ni Hank na natagpuan din nila ang hinahanap nilang exhibit, at ito ay isang napakalaking aquarium sa sentro ng gusali. Sumunod ay umakyat sila Hank at tinahak ang mga nakasabit na display para makapunta sa itaas ng nasabing aquarium. Naglambitin din ang octopus sa mga dolphin na parang si Tarzan,
Pagkatapos ay huminto sila sa kisame para tuluyan na silang magpaalam sa isa't isa. Katulad ng kanyang ipinangako, ibinigay ng bida ang kanyang tag sa bagong kaibigan, sabay sinabi ni Dory na sigurado siyang hindi niya makakalimutan si Hank. Pagkatapos ay ibinuhos na nito ang baso sa may aquarium para makabalik na ang bida sa kanyang dating tirahan. Pagkahulog niya sa tubig, tumambad sa kanya ang makukulay na ecosystem ng malaking aquarium. Nagtanong agad siya sa mga isda kung kilala ba nila ang mga magulang niya, at nakabunggo din siya ng isang malaking sunfish. Pagkatapos ay may napansin siyang isang shell sa may sahig kaya sinundan niya rin ang mga katulad noon sa daan. Natuwa siya nang maalala niya na dito pala siya nakatira kaya nagmadali agad siyang pumunta doon. Kinagabihan nung bata pa siya, nakita niyang umiiyak ang kanyang ina kaya naisipan niyang kumuha ng purple shell para ibigay sa kanya. Pero nung lumapit siya sa bandang undertow, natangay siya ng malakas na agos doon at tuluyan siyang napahiwalay sa mga magulang. Sinisi niya ang sarili tungkol sa nangyari, pagkatapos ay may kumausap sa kanya na mga alimango na ang lahat daw na asul na mga isda ay nasa quarantine at dadalhin din sila sa exhibit sa Cleveland. Nagpanik si Dory na baka nandun ang kanyang mga magulang kaya nagmungkahi ang alimango na sundan lang niya ang pipeline para makapunta siya agad sa quarantine. Nag-alala ang bida na baka makalimutan niya kung saan siya pupunta, at ganun nga ang nangyari sa loob, at naliligaw na siya sa kung saan-saan. Buti na lang ay naalala niya ang kaibigan niya na Pipe Pals, sumunod ay narinig ito ni Destiny kaya sinabihan ang beluga na gamitin daw nito ang kanyang echolocation. Sa hindi inaasahang pangyayari, unti-unti nang natututunan ni Billy ang kanyang native instinct at nakita niya sa malayo si Dory. Binigyan niya ito ng direksyon kung saan dapat magtungo at sorpresang natagpuan niya rin dito ang mag-amang sila Marlin at Nemo. Natutuwa sila na nagkasamang muli, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Dory na nandito daw ang kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, narating din nila sa wakas ang quarantine at binati sila ng isang grupo ng mga isda. Nakita din ni Dory ang mga asul na isda sa malayo kaya tumalon ang mga bida sa iba't ibang mga aquarium pero nahulog sila sa balde na may maruming tubig. Di inaasahang may dumampot sa kanila at si Hank pala na nakita sila sa silid. Nakiusap si Dory na dalhin niya sila sa container na banda doon dahil naroon daw ang mga magulang niya. Sinunod siya ng mabait na octopus at ibinuhos sila dito. Hinanap na ngayon ni Dory ang mga magulang at ipinakilala ang sarili niya sa lahat. May lumapit para sabihin sa kanya na sina Jenny at Charlie ay hinanap din siya dito, pero maraming taon na ang lumipas kaya wala na sila. Nabahala ng malubha ang bida kasabay ng pagtawag sa kanya ni Hank na kailangan na daw nilang umalis ngayon na. Habang nalilito ay kinuha na siya ni Hank sa baso pero nahuli naman ang octopus ng isang tao kaya nahulog si Dory sa sahig. Inagos naman siya ng tubig papuntang pipeline hanggang makarating siya mismo sa dagat. Dito, sinubukan niyang humingi ng tulong pero walang gustong tumulong sa kanya. Sa paghahanap niya kung saan-saan, ay nakakita siya ng shell sa may sahig. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga ito na nakalagay lang sa lugar na yun, hanggang nakita niya ang isang bahay na napapalibutan ng marami pang shells. Sinundan niya ulit ang linya sabay nagpakita ang dalawang asul na isda, at hindi makapaniwala ang mga ito na nagbalik muli ang matagal nang napahiwalay na anak. Binigyan nila ito ng mahigpit na yakap sa sobrang tuwa, at nagsama na ulit ang buong pamilya ni Dory. Tinanong siya ng kanyang ama kung mag-isa lang ba siyang nagpunta dito, kaya biglang naalala ng bida ang mga kaibigang naiwan kanina. Samantala tinanong ni Marlin ang octopus na nagtatago ngayon, kung nasaan si Dory. Sumagot ito na hindi niya rin alam kung nasaan siya. Umibabaw sa tubig ang buong pamilya ni Dory at naalala niya na baka nasa loob ng truck ang mag-ama. Tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Destiny, at hinanap agad ito ng beluga gamit ang kanyang echolocation. Pagkatapos mahanap, sinabi ni Billy na kailangan nilang tumalon. Kaya buong tapang na lumangoy ang balyena at nilagpasan ang nakaharang na pader papunta sa dagat. At nung nagsama na sila, pinahanap ng bida ang truck kay Billy at matagumpay na nakita niya yun papuntang timog. Nagmadali silang lahat na lumangoy hanggang makarating sila sa ilalim ng tulay. Sabay na isip ni Dory na gamitin ang mga cute na otters para patigilin ang traffic. Inihagis ni Destiny ang kaibigang isda papuntang itaas, at sinalo ito ng mga nakaabang na mga otters. Sumigaw si Dory ng cuddle party at nagsimulang magyakapan ang mga hayop. Dahil dito, napahinto nila ang mga sasakyan at huminto rin ang truck kung nasaan ngayon sila Nemo.
Pagkatapos ay bumukas ang pintuan sa likod at nakita nila si Dory na agad kinuha naman ni Hank para ilagay sa aquarium. Natuwa si Nemo at niyakap ng mahigpit ang kaibigan, ganun din ang naramdaman ng lahat ng nakapaligid sa kanila. May dumating na tao at pinapaalis na ngayon ang mga otters habang nag-alala si Destiny dahil umaandar na ngayon ang traffic. Sinubukang tawagin ni Marlin ang ibon niya, na siyang pagsulpot naman ito sa ulo ng octopus. Tumalon sila sa balde pero nakalimutan nilang masabihan si Dory na sumama sa kanila. Sinabihan ni Marlin na balikan nito ang isa pang kaibigan na siyang pagsunod agad ng ibon. Ilang sandali, kukunin na sana ni Hank si Dory pero galit na sinabihan siya na kailangan niya ring sumama sa kanya sa dagat. Dinagdag din niya na natatandaan niya ang sinabi ni Sigourney Weaver na rescue, rehabilitation, at nagsigawan ang lahat ng release. Pati ang ibon ay sumasang-ayon din, kaya napapayag dito si Hank. Pero nagsara na ang pintuan sa likod, sabay ng pagtakbo ng truck. Naisip ni Dory na tumakas sila sa may kisame, kaya tinulungan siya ni Hank na umakyat doon. Nagulat nila ang mga driver sa harapan, na siyang pagtakbo ng mga ito sa labas. Nakakagulat na nagawang patakbuhin ng octopus ang sasakyan at pinaharurot ito sa daan. Samantala, nakikita ni Bailey ang lokasyon ng truck sabay binalaan ang lahat na meron na daw paparating sa kanila. Kagulat-gulat na tumalon ang truck sa itaas nila, at bumukas din ang pintuan nito sa likod na siyang nagpalaya sa lahat ng mga isda na naroroon. Tuwang-tuwa ang mga sea lion sa pag-ulan ng mga isda sa kanila, ganun din ang nangyari sa bida at sa kaibigan nitong octopus, na dumiretso na ngayon papunta sa pamilya niya sa may tubig. Natapos ang pelikula na nagbalik na sila sa dati nilang lokasyon sa dagat, na kung saan naging teacher dito ng mga bata sila Hank, Bailey at Destiny. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.